it's really hard to mess with somebody's circadian rhythm. Totoo. Like, for example, kung night person ako, tapos pipilitin mo akong magtrabaho ng umaga, ang laking, bawas na sa, efficiency and productivity ko. So, welcome back to Kaka-Computer, where tech meets wit and wisdom. In today's episode, we'll talk about ano ba yung best time to work for a developer or software engineer or IT professional. So, okay guys, ano bang time kayo? Umaga, gabi, tanghali? Madaling araw talaga. Madaling araw. Yeah. Yung talagang kabaliktaran ng oras natin ngayon. Like, for example, ako, kadalasan, since yung schedule ko kasi is more on like US time, Eastern Standard Time. So, most of the time nag-work ako, nagsisimula ako mag-work from 11 p.m. Doon na nagigising yung diwa ko hanggang minsan 8 o'clock a.m. to 9 o'clock a.m. Ganyan. So, yun. I've been working that way for about 10 years. So, yun, medyo na-custom na ako dun sa ganong klaseng work routine. And I think yung productivity rate ko mas malakas pag talagang gabi. Gabi? Oo. Okay. How about Andre? Ako, kasi yung work ko talaga morning siya, di ba? Pero parang ako mas productive talaga ako pag gabi din. Hindi ko alam kung, di ba sabi nila, pag matalino, hindi ko sabi matalino, pero sabi nila, di ba, pag mas gising ka sa gabi, ba mas productive daw sila ganito, ganyan. Ewan ko, pero parang ganun din ako na, parang mas nakakapag-isip. Siguro kasi tahimik. Yeah. Parang ingay ng mga sasakyan. Kaya ako, usually, pag nagko-code talaga gabi. I think it's the nature of the work din kasi natin. Pang-introvert kasi talaga tayo eh. Yung tipong kapag may kumulbit lang sa'yo, tapos nakausap mo, pagbalik mo sa monitor mo, nasa na ulit ako. And that is distracting. So, mas efficient talaga mag-work sa gabi. Yung walang mandi-distract sa'yo, wala kang ibang kailangan alalahanin. So, yeah, that's one factor I think. Yeah, I think saka naman, sa Philippines kasi, di ba, most of the companies work around 8 a.m. to 5 p.m. or 9 a.m. to 6 p.m. In our case, 9 a.m. to 6 p.m. Yung parang mostly all of our employees are active. So, I've tried multiple panggabi, pang umaga. Pero I think yung pinaka nagustuhan ko talaga is 5 a.m. So 5 a.m. you wake up and then you do like a deep work, focus on yung mga tasks mo. Then pagdating ng mga 9 a.m. kasi doon magsasolve po ko na yung mga meetings wherein ang dami ng distraction, ang dami ng messages. Kasi yun yung time na yung mga tao, they'll start to collaborate with you, they'll start sending messages. So, I think 5 a.m. yung kasi may ka pa at least may energy ka pa at the start of the day. Na-try ko rin yung gabi Like, imagine mo full day puro meetings, diba? Tapos, gabi, try to do some tasks. Medyo drain ka na So I guess depende rin siya dun sa parang core hours din nung company na wino-workan mo. Yeah. Actually, na-try ko yung 5 a.m. Mag-start ng work. And very productive siya, tama. Pero until 9 a.m. kasi yun na yung start na meetings, emails, calls, and all that. Yeah. And I think it's efficient for somebody who works on sprints. Kung gusto mo na deep work talaga and your mind is fresh kasi pagdating ng 5 a.m. So, yeah, that also makes sense. And it's only legends that can pull that off, unfortunately. Yeah. Sa akin Sa akin yung yun nga tama Kahit sabihin mong night shift ako, like nag-iisip ako ng gabi. May certain amount of time talaga sobrang ganado ako mag-work. It's in the middle of 3 a.m. to 5 a.m. Yung mga oras na yun hanggang 6 siguro mawala na yung productivity level. Parang hindi na siya masyadong same as focus ng 3 a.m. to 5 a.m. Yung 5 a.m. parang doon na medyo nagigising yung diwa mo ng konti. Like, for example, kung kami sa job namin 11 p.m., yun pa yung morning namin.
So parang hindi ka pa masyadong ginaganahan mag-work. Papasok lang yung gana mo pagdating nga yun nga mga 3:00 ng umaga kasi sobrang tahimik na hanggang 5 AM. Then 6 AM kasi umiingay na eh. Like maririnig mo na yung taho, maririnig mo na yung Yeah. manok, maririnig mo na yung ibang distraction sa bahay mo na parang medyo nakawalang gana na or you're about to wrap up na din kasi pag 6:00, 7:00 ganun or minsan break din. So yun, tama ka eh. Parang kaya siyang 5 AM yung ganong klaseng yung 5 AM yung gitna ng pagta-transform ng maging productive beast mode ka eh. Para maging beast mode ka. Tama yun, may point yun eh. Yun nga eh, parang pero hindi ko maisip yung sarili ko nagigising ako ng 5 AM para magsimula mag-work. Parang Yeah. siguro Pero nagre-rotate yung ano nyo, yung hours of work nyo. Or talagang fix na. For example, ikaw 5 a.m. ka nag-start, ikaw 11 a.m. Ay, 11 p.m. Fix na yon for the whole year. Actually, sa akin, minsan every 6 months eh. Like, Every 6 months. nagbabago ng ng schedule. Lilipat-lipat ka ng shift. Oh, nililipat. Pero hindi siya more on like morning. Either mid-shift or night shift. Ganun. Graveyard, GY, or mid-shift. Which is yun nga. Okay lang. Medyo ganado pa rin ako. Pero pinaka the best talaga na peak moment ko talaga is yung GY graveyard shift talaga. I think sa amin fixed siya eh. Yeah, since Philippine-based company kami. So, we follow lang yung business hours ng Philippines. Which is 9 a.m. to 6 p.m. Sa amin, siya, fixed naman siya. Pero yun nga, Australian kasi, like, medyo maagap than our time. Pero ang sa amin kasi, siya meron kasi kaming parang personality quiz pag nag-a-apply. Ay, wow. Doon kasi, malaman mo kung anong type ka. Kung parang meron yun like wolf type ka ba or something. Tapos doon mo malalaman kung ano ka ba, morning person ka ba or night person. So, parang lahat ng employees namin, lahat kami, nagte-take kami nung exam na yun. Tapos, like may fixed time kami, pero pag kung ano yung lumabas na result, kunwari more on night person ka, parang medyo tinatanggap na namin na ganun ka talagang type of person. Noong una, medyo foreign yun dun sa AU counterpart namin, pero parang nung na-realize nila na, mas productive pala talaga siya kasi ganun yung type niya based dun sa naging result ng quiz. Gusto ko yung ganung concept May ganun. na So, parang tinatanggap ka nila sa kung sino ka. Oo, kasi 'di ba? I mean, kailangan alam mo kung ano yung personality ng tao. May ganun pala talaga na type of people na mas morning person siguro ikaw kaya mas active ka at 5 AM kasi parang ikaw yung type na personality mo na alam mo yun, meron kasi 'di ba yung parang type of animal na pag umaga talaga sila mas handa, sanay. So may ganun pala. Sa amin din kami na panggabi talaga. So may ganun din palang type. So parang pagka nag-apply sa amin in parang inaalam na lang para pag naka-work namin, parang bakit siya nag-work ng gabi? Kasi Guguluhin yan sa umaga. Oo, parang kung bakit medyo nawala siya nung umaga. Add ko lang that it's really hard to mess with somebody's circadian rhythm. Totoo. Like for example, kung night person ako tapos pipilitin mo akong magtrabaho ng umaga, ang laking bawas na sa efficiency and productivity ko. Kasi I'm working against the current if I'm working in the morning. Even though it's the official business hours, I will try. Kaso lang, iba talaga yung efficiency mo kapag sumasakto sa oras ng tulog mo yung work mo. Pero lucky na sa industry natin na parang more on kasi output-based tayo. So Yes. parang kahit anong oras tayo maging Totoo. productive, medyo pwedeng mag-adjust. Diba? Yeah. So White Cloak Technologies is a custom software development company. They build mobile and web applications. They work with leading brands in banking and real estate. Visit their website at www.whitecloak.com to know more. I think yung isa pang is yung kunyari nag-set ka ng work time, let's say 5 a.m. I think rin siya it takes time to build the habit. And for me I have multiple failed attempts na parang I'll set na okay 5 a.m. Tapos i-snooze ko lang yung alarm ko hanggang 7. So it takes
really good, parang Yeah. high effort din siya to build that habit. Kasi, And yeah. I think sa inyo ba kapag nagset kayo ng time or talagang iba-iba lang or Tama talaga yung teorya ko. Yung mga gumigising ng 5 a.m. para mag-work, they're very disciplined people. Kasi, it takes a legend for somebody to religiously get up 5 a.m. It's a difficult thing. And but the thing, it's everyone's productive at 5 a.m. So, there's that. I think it's also a matter of discipline. It's not just nature. yeah. Yung sa inyo na mention mo nag-shift kayo ng di ba, ng time zone like paano mo nire-reset yung body clock mo noon? Actually, hindi naman din ganun ka-lalim yung nilipat namin kasi mid-shift lang. So, may times na 4 o'clock to 3 a.m., 4 p.m. to 3 a.m., tapos ganun lang din, 11 to 7 or 8, ganyan. So, hindi siya masyadong, malayo dun sa And then yun nga, medyo hindi naman sila sobrang stricto na kailangan nandun ka all the time. So, in a way, parang medyo nakaka-adapt ako kasi yun parang minsan pag sumusobra ako ng oras, okay lang. Kasi may transitioning talaga. Pero yun, it takes for me, like kung maglilipat na ako from one shift to another, siguro mga 2 weeks, kaya kong baliktarin. Pero hindi yung baliktad na alas 5 ng umaga kagigising. Sobrang, actually, tinry ko yun yung alas 5 ako ng umaga gigising. Hindi ako natulog. Hindi ako natulog. Inintay ko na tapos talagang siguro mga 5 araw ako straight na hindi ako masyadong tutulog. Nagnanap Parang lang ka na ako. jet lag. So parang ang hirap pala mag-adjust. So yun nga, it takes some like May question pala ako doon sa mixed teams na, for example, mix kayo na may morning, may night. How do you get to collaborate with each other kung mag-iba yung optimal times nyo? Kami, ang ginagawa namin, may core hours lang. So parang basta ito, so may overlap. mag-overlap lang, tapos kanya-kanya, async na yung iba. So magkasundo lang kayo ng time kung what time kayo mag-uusap. Ganun. sa amin yung team kasi namin is US. Tapos meron din kaming New Zealand. Tapos meron din kaming Philippines din. So sa amin, yung US, may iba-ibang time zone yan. Maybe ang kalaban namin is Mountain Time tsaka Eastern Standard Time. Silang dalawa. And then ako, Philippine Time. Tapos yung team lead namin, New Zealand. So, yung crucial part doon is meron kaming meeting din na talagang may isang tao na mag-a-adjust. Magsasacrifice. I see. At saka sobrang may sakripisyo talaga. sobrang stricto talaga in terms of time na ano yung tawag doon na sobrang kunwari nag-set kami ng meeting. Yung meeting na yun for the whole year ganun na yung oras na routine namin palagi. So isa yung sacrifice lagi. Isa yung sacrifice. Alay. Bali sa akin, ako night shift ako. Yung isa kong kasama, day shift siya. Kailangan yung gumising ng alas 4 para maka-attend siya ng meeting. Yun lang yung attendan niya, yung meeting na yun. Tapos tulog na ulit. So parang may mga times na ginigising namin siya na, uy, meeting na. Tapos sige, matulog ka na lang ulit pagkatapos. So may mga ganong klaseng trade-off. So yun yung parang naging medyo drawback sa mixed team. Pero yun, sa akin okay lang, chill lang eh. Pero yun nga, may magsasakripisyo talaga. Yun. Yeah. Question ko naman kay Sir Miguel. Nagtatanggap kayo ng clients from other time zones? Meron kaming clients from Australia. Australia. How about like yung very different time zone? Yung opposite talaga. Opposite? I think, normally mga client meetings. Client meetings. Pero in our case kasi, kapag, when we handle projects, even though parang, let's say nasa US or Australia sila, parang we still follow yung hours. yung hours namin. Wow. Pero normally we set, kagaya nung kila Andre, meron siyang core hours. Then, yung core hours, let's say 9 a.m. to 6 p.m. Hindi naman kailangan mag-overlap the whole 9 hours or 8 hours. Parang normally kahit 2 hours overlap lang, that should be enough. Basta, pwede mo kasing i-timing na, for example, yung daily scrum or yung daily stand-up nyo. Timing mo na, let's say pang night shift yung isa, edi
sa schedule mo siguro mga 5 p.m. to 6 p.m. So para lang may Anong may biggest overlap. advantage na na yung hours nyo is overlap with Philippine standard business hours? I guess since majority ng developers namin Pinoy. So ano naman siya? Parang manageable naman siya. Oo. Yeah. And for example, yung client namin sa Australia, nag-overlap. May overlap din ng hours eh. So hindi naman siya ganun kalayo. I see. Yeah. Okay. Okay. So yeah, I think everybody learned how to manage everyone's times depending on their sleeping patterns. And thank you for listening, and hope may natutunan kayo or nakarelate kayo.